Hi guys, para sa'yo, pabor ka ba sa plano ng pagpapatayo ng tulay sa isla ng Boracay papuntang mainland ng Aklan? Dahil sa mga hamon sa buhay o sakripisyo ng mga tumatawid sa isla, lalo na sa mga panahong may bagyo, ay iilan lamang yan sa mga dahilan kaya nabuo ang planong pagpapatayo ng tulay mula Boracay hanggang mainland ng Aklan. Isang grupo ng negosyante sa Boracay tumutol sa planong tulay papuntang mainland Aklan. Sinabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Boracay, na makikipagtulungan ito sa pamahalaan upang pag-aralan ang pagiging posible ng proyekto habang isinaalang-alang ang mga alternatibong solusyon na hindi isa sakripisyo ang natatanging katangian ng isla. Isang grupo ng mga negosyante sa kilalang resort island ng Boracay ang nagpahayag ng pagtutol sa planong pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa isla at sa mainland ng Aklan. Sa isang pahayag ng Huwebes, Hunyo 5, sinabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ng Boracay or PCCI Boracay na tinututulan nila ang 1.2 kilometers na proyekto na tulay dahil umano sa kakulangan ng konsultasyon sa publiko at mga hindi pa nare-resolbang isyu ukol sa kalikasan at estratehikong aspeto. Handa kaming makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang pag-aralan ang pagiging posible ng tulay habang isinasaalang-alang ang mga alternatibong solusyon sa mga hamon sa transportasyon, pamamahala ng basura at emergency response ng Boracay nang hindi isinasakripisyo ang natatanging katangian ng aming isla, pahayag ng grupo. Ayon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, magpapasya sila tungkol sa kinabukasan ng proyekto sa Hulyo. Ang tulay ay bahagi ng 4.6 billion public-private partnership budget ng kagawaran para sa 2025 at itinutulak ng San Miguel Holdings Corporation, SMC, na nabigyan ng orihinal na status bilang tagapagpanukala noong 2019. Ang proyekto ay kinabibilangan ng isang limited access, 2 linyang tulay na may kasamang bike lanes at sidewalk sa magkabilang panig. Ayon sa DPWH, hindi ito para sa regular na trapikong sasakyan, kundi upang mapadali ang paggalaw ng mga tao, kalakal, basura at mga supply sa pagitan ng Boracay at bayan ng Malay. Ang panukala ay humarap sa lumalaking pagtutol mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga miyembro ng pamayanang katutubo ng ATI at ng Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative na nagbibigay ng serbisyo ng ferry papunta sa isla. Giit ng mga grupong ito, ang tulay ay magpapalayas sa daan-daang bangkero at manggagawa sa pantalan na umaasa sa pantalan bilang kabuhayan. Sinabi ni kinatawan ng ikalawang distrito ng Aklan na si Florencio Miraflores na siya at ang kanyang anak, si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, ay personal na nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag ituloy ang proyekto. Inalok na sa akin ng San Miguel Corporation ang Boracay Bridge Project noong 2016 pa, nang ako'y gobernador pa. Tuloy-tuloy ang pagtutol ko rito, pahayag ng nakatatandang Miraflores. Samantala, ipinahayag naman ni Malay Mayor Frolibar Bautista ang suporta sa nasabing proyekto at sinabing makakatutulong ito sa mga suliraning logistical sa panahon ng masamang panahon at magpapabuti sa galaw ng mga tao at produkto sa pagitan ng isla at mainland. Hindi na mai-stranded ang mga turista kung may tulay na mag-uugnay sa Boracay at Katiklan, ani Bautista, na binanggit na sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng bangka tuwing itinaas ang Typhoon Signal No. 1 ng Philippine Atmospheric, Geophysical at Astronomical Services Administration or PAGASA.